anak. Sinabi na sa akin lahat ng tatay mo. Magpapaliwanag ako sa'yo, anak. Do you know where he is now? Hindi ko alam. And I don't care. Hindi ko na alam saan siya nagpunta. Dad, baka patay na siya. I don't know. Mahirap daw mamatay ang masamang dama. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pati paglubog ng barko. Nagising na lang ako, nasa malayo akong isla. Nakita ko ng mga mangingisda. Lumulutang walang malay. Sinagip nila ako. Pero ba't di ko kayo kumontak sa amin? Di niyo kami tinawagan, tay. Bakit ho? Wala akong maalala na. Hindi pa nga alam kung hindi ko talaga alam. Kinupkup ako ng komunidad malapit sa may dagat. Tinuruan na lang akong mangisda. Nabuhay ako ng mapayapa. May nakilala ako si Elmira. Babait siya. Masikaso. Hindi ko alam, meron pala akong pamilyang naghihintay sa akin. Nagsama kami ni Elmira. Nagkaroon kami ng isang anak. May pamilya na ho kayo? Sorry, tay, pero hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, ah. Una, buhay ka. At bumalik ka dito pagkalipas ng napakahabang panahon. Tapos ngayon sasabihin niyo sa akin, may asawa na kayo. Hindi kapatid pa ako. Hindi ko alam paano ipaproseso ito, nay. Ang hirap dahil ang hirap intindihin ito, tay. Bakit? Ano nangyari? Anak, kung nangyari ang lahat ng ito na normal ang pag-iisip ng tatay mo, hindi ko rin basta-basta matatanggap. Pero na-aksidente siya, naapektuhan ng isip niya. Anak, nakalimot siya. Di ba? Bilang pamilya, dapat unawain natin siya. Anak, kung tutuusin, biktima ang tatay mo sa lahat ng ito. Ano kaya kanya naloko ng ganun, Dad? Baka may mas malalim siyang dahilan para gawin yung... Walang sapat na dahilan para maintindihan ko yung ginawa niya sa akin. Kung nangyari na nagmahal siya ng iba at nagbawa yun. Anak, nagawa niya yun kasi ang alam niya, wala tayo sa buhay niya. Pasensya na, nay. Tay, mahirap lang po talaga intindihin, eh. Nalilito lang ho ako. Huwag lang magkukrus ang landas namin dahil talagang babayaanin ko siya talaga. Hindi naman kita masisisi, anak. Alam mo, totoo. Bala ko nang hindi magpakita sa inyo. Dahil alam ko mahirap paniwalaan kung ano nangyari sa buhay ko. Hindi, Marcel. Hindi mali ang naging desisyon mo. Kahit ano pang pinagdaanan mo, hindi pa huli ang lahat para mabuong magsama-sama tayo. Anak, walang kasalanan ng tatay mo. Ligtas siya. Buhay. Yun ang pinakamahalaga. Pero yung pangalawang asawa niya ho, paano? Nasaan po yung asawa niyo? Nasaan yung kapatid ko? 10 taon nang patay si Elmira. Sorry, Kuya Gerald. Noong isang buwan lang natandaan ni tatay ang lahat. Akala ko nga, prank lang ba? Dili pala. Talagang totoo na to. May kuya ako. May inamin ako kay Tolitz nung mamatay yung nanay niya. Alam ko na masaya ang pamilya namin. Ramdam ko hindi ako kompleto.
Hindi ko alam kung saan ako nanggaling, kung sino ako, bago ako naligtas sa dagat. Diyos ko, ito talaga pinagpapasalamat ko. Naalala mong nandito kami, na may pamilya ka. Lagi ko nakikita yung mga mukha niyo sa panaginip ko. Pinilit ko yung sarili ko na balikan ng lahat. Unti-unti, natandaan ko. Kaya pala kulang. Kaya pala yung nararamdaman ko kulang para sa buhay ko. Ano? Anak? Mahal, Mahal. Kanina pa kita hinihintay. may good news ako sa'yo. Alam ko mabibigla ka. Kahit ako hindi ako makapaniwala eh. Bakit ano yan? Si tatay, buhay siya. What? That's good news. Teka, paano nangyari yun? Nakaligtas pala siya ron sa paglubog ng barko. Kaya lang lahat ng alaala niya, nabura. Marami-raming taon ang binuno niya para matandaan niya ang lahat. Nagkaroon siya ng asawa. Nagkaroon siya ng anak. Hindi niya kasi alam na may naiwan siyang pamilya eh. Pero patay na yung naging asawa niya. Kapatid ko na lang ang kasama niya ngayon. Doon ako sobrang nagulat. Sa isang iglap nagbago ang lahat. Bumalik si tatay. Tapos ito biglang may kapatid na pala ako. Mahal, I understand how you feel. But I believe talaga kung ano man ang nangyari sa past natin, there's a reason for it. Mahal, ang tagal mo naglalong sa tatay mo. And now he's back. And I'm so happy to hear na may kapatid ka din. Ako kasi, unika iha ako. Ang bata ako, ang tagal kong nag-wish na magkaroon ako ng kapatid. And hearing you tell this story now, I'm really happy for you. Kasi parang sa'yo nagkatotoo yung wish ko. Man, it's really such a blessing na madagdagan ng pamilya mo. Pamilya natin. Kaya nandyan na yung tatay mo and your brother. Happy ka. Thank you, mahal. Ikaw ang umagaw ng kung ano ang dapat sa akin. Pero ikaw pa rin ang panalo at masaya. Maggagantihan din kita, Gina! Pakipulat mo, hanapin yung CCTV, yung footage ng hype na yun. Okay po. Hanapin mo, ha? Dad, what's going on? Gina, you won't believe kung sino nakita ko sa parking lot. Si Jun. Tanya, sige pa. Oh my God, what? Hindi ko lang business partner to. Best friend ko to. Isang malaking pagkakamali na kaibigan ko na binitray niya ako. What is he doing here? Siguro nalaman niya na supermarket natin to. Naniniktik. Gusto naman na ako sigurong targetin. Sige pa, diretso pa. Oh, are you okay? Nakalapit ba siya sa'yo? Wala siya magawa sa akin. Kaya lang nakatakos yung gago.
Yan. Malapit na, malapit na. Dad, you have to be careful. Mamaya makalapit siya sa'yo. Hindi siya makakalapit sa akin. Sige lang, gawin lang niya. Baka pagsisihan niya. Baka siya pahahantingin ko. Jacob, paki-print out mo yung litratong yan, ha? Capture. Hahantingin ko yung hype na yun. Yan. Print out mo. Dalawang kopya. Yan. Yan. Okay. Ito, i-blow up mo pa. Blow up mo pa. Laki mo. Okay. Isa pa. Tay, paano nangyari to? Ikaw pala yung matagal na binabanggit ni Dad? Kinasusok lamang ka niya. Sinusumpa ka niya dahil ikaw nag-traitor sa kanya. Wala akong kamalay-malay kasi June lang ang tawag ni Dad sa'yo. Mabuti na lang at magkaiba rin kayo ng tatay mo ng apelido kasi hindi kami kasal. Kaya hindi rin sumagi sa isip ni Robert na konektado kayo. Hindi ko naman alam na biyanan mo pala si Robert. Ang tagal na panahon nang lumipas. Mga binata pa kami na. Kaya walang alam ang nanay mo rin. Tay, ano nga nangyari? Ninakawan mo ba siya? Nagkamali ako, anak. Sumali ako sa paluwagan. Malaki daw kikitain. Mabilis daw yung balik ng perang ininvest mo. Alam ko kukontra si Robert kaya hindi ko na sinabi sa kanya. Ginamit ko yung pera sa account ng tinayo naming negosyo. Babalik ko naman kaagad. So, soprasahin ko nga siya sa kikitain namin. Pero scam pala yung napasok ko. Tinakbuhan ako. Tay, ba't di mo sinabi sa kanya yan? Umalis na lang kayo nung walang paliwanagan. Ilang beses kong sinubukan umarap sa kanya pero wala akong mukhang mahirap sa kanya. Nang lilit ako sa sarili ko. Mas mahirap ang umamin sa pamilya o kaibigan. Dahil alam mo, masasaktan ng mga mahal mo. Gusto kong bayaran si Robert. Gusto kong makabawi sa kanya pero hindi ako masenso. Walang nangyaring maganda sa buhay ko. Pero na lang nung dumating ang nanay mo. Pinanganak ka. Hindi pa rin makapaniwala tayo na basta na lang kayo nagtago sa kaibigan niyo at nawala na parang bula. Yun ang pinakamalaking pagkakamali. Akala ko magagawan ko ng paraan pag kumita ako ng mas malaki. Kaya ako pumunta na Cebu para magtrabaho doon. Pero nangyari yung aksidente. Tay, kailangan niyo ipaliwanag kay Dad yan. Ay anak, hindi na pwede magpakita ulit ang tatay mo kay Robert. Pinagsusuntok na nga, oh. Baka sa susunod mapatay na ni Robert ang tatay mo. Nay, paano natin ayusin to? Hindi pwedeng maging sikreto to dahil ayoko magsinungaling sa asawa at biyanan ko. Kuya, maawa ka kay tatay. Huwag mo naman hayaan mapahamak siya. Pasensya ka na, anak. Alam ko maipit ka sa sitwasyon. Pero sana maintindihan mo itong gagawin ko. Kailangan ko magtago kay Robert. Pero gagawa pa rin ako ng paraan na mabayaran siya. Pero sa ngayon, hindi niya kailangan malaman na ako ng ama mo. Malaking gulo yun. Mal! Ano nangyari sa'yo? Akala ko kuha ka ng beer sa kitchen. Inubos ko na rin. Mal, akala ko ba papakilala mo ako sa tatay mo tsaka sa kapatid mo? I'm sorry, medyo na-busy lang ako sa research, our anniversary event, but pabawi na lang ako. You know what? We can visit them tomorrow. Wala silang mahal eh. Sinundo sila ng mga kamag-anak namin sa probinsya. Pero pagbalik nila, magbabanding tayo ha. Excited na nga silang makilala at mayakap yung anak natin eh. Okay. Mal, okay ka lang ba talaga?
Ngayon na kita nakita uminom ulit. Walang problema, mahal ko. At kung may darating man at kakaharapin tayo, hindi yun makakasira sa pagsasama natin. Yan ang pangako ko sa'yo bilang asawa mo at sa daddy mo bilang manugang niya. Wala akong gagawin na ikakasira ng tiwala niyo sa akin. Hindi pa rin nahuhuli yung kriminal na yon. Kailangan ko ang tulong mo, Gerald. Kailangan mahuli ang hype na June na yan at panagutan niya mga kasalanan niya. Katulad ng ginawa mo kay Val. Sige po. Alam mo, galit na galit ako sa mga taong katulad nun. Inaasahan kita, Gerald. Huwag lang siya magpapakita sa akin. Baka maubos kang pamilya nila. Sige po. Ang sabi nung nagbigay sa amin yan, dapat nasa oras kayo darating. Kaya huwag kayo malilate. Doon din, bigyan mo. Oh, sa likod. Oh. Pero huwag kayong maingay, may mga chismosang kakuhay dyan. Bulong nyo lang. Si Nora ba yun? Wait lang. Pumapag-ibig, ha? So, may kasama pa. Ang tambok ng puwet. Gitera? Hindi ba pwedeng asawa na lang? Tanga. Di ba usap-usapan na nga sa atin na yung asawa niya nasama na dun sa lumubog na barko? Sino pangalan nun? Si Bob. Basta yun. Bagong mukha eh. Hindi ko kasi nakita yun eh. Ito naman kasing babaeng libagi na to. Hilig maglihim. Alam mo naman kagandahan. Kaloka ka naman, Aling Susan. Nakatira ka na nga sa mansyon, chismosa ka pa din. Pero walang bago. Proud marites ako. Ha? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya nga hindi ako papayag, hindi ko malaman kung sino yung kasama ni Nora. Sige na nga, ipamigay niyo na yan. Oh, ito na. Huwag maingay, may marites. Huwag, may marites sa mga kapitbahay. Huwag kayong malilate. Sige. Oh, damihan yung mag-ati.